Families are where we learn about love, life, and ourselves. On this new series, we'll meet families from all walks of life and we'll see how they handle the big and small challenges of everyday life. We'll see them laugh together, cry together, and sometimes even disagree. But most importantly, we'll see how they support each other through thick and thin. This series is a celebration of the power of family conversations. It's a reminder that even when we're struggling, we're never alone. This is Family Hour. Hello po, ako po ang kapatid na April Garcia and welcome to our family! Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Oh, dami ito. Busin niya. Oh, bago tayo kumain, syempre, dami muna tayo. Opa. Kumusta sa inyo, ma? Kumusta yung purok mo, ma? Ayun. Dumadami naman yung doktrina ng aming manggagawa. Kumusta naman yung klase mo sa pag-makeup? Ngayong darating na Sunday, yung photoshoot namin, saka makeup, professional makeup class. Tapos yung photoshoot doon, yun na yung para magiging set card namin na ipe-present sa mga clients. Kumusta ba naman yung mga gamit mo para sa makeup? Kompleto na ba o marami pang dapat bilhin? Marami pa na. Yun ang magandang tanong. Feeling ko ready na ako, pero yung kit ko yung hindi pa ready. Para kayo mga magkano, assumption ng mga makeup talaga, nagkakalanganin mo. Yan nga din pa yun. Iisip ko din yun. Kung mas magandang i-push ko na talaga yung mag-focus na talaga ako sa pag-makeup. Mas hawak ko yung time ko and anytime na kailangan ako sa pagtupad, available ako. Na Ayun nga. hindi ko kailangan. Isa pa sa work ninyo, pa-iba-iba yung shifting ninyo. Kung kailangan ka na mag-resign ka na sa trabaho. Kami naman ni Mama, ako, magre-retiro na rin. Kami naman, nakahanda naman kaming supportahan ka. Kahit driver mo lang ako, si Mama, taga-buhat. Grabe na. Parang stage parents. Stage parents. So, syempre, sa lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating sa paglilingkod, gusto natin napapaunlad natin. Pagdating sa pagtupad, hindi ko kailangan malimitahan. So gusto ko, hanggat maaari, free ako. Free yung time ko sa lahat ng mga ginagawa kong pagtupad. Kung talagang yan ang gusto mo na, gaya ng sinabi ko sa kapatid mo. Nung sinabi niyang lulusong siya, naalala niya yung trabaho niya. Sabi ko, kung talagang gusto mong lumusong, huwag mo na intindihin yan. Ngayon na. Kung gusto mong lumusong, ngayon na. Huwag mo nang patagalin. E di ganyan din. Kung talagang yung sarili mo, i-devote mo naman sa pagtupad, alam na ng Diyos mo. Diyos na ang gagawa ng kaparaanan pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Ay, tignan natin yung mga questions dito. May mga tanong dito na magandang pag-usapan. Who is the best singer? Ayun. Tinatanong ko ba yan? Sino sa ating apat? Saan? Ako. Yung sa ating apat, Aminado hindi, naman ako. iba naman ang boses mo sa boses dikin talaga eh. Pero Aminado naman ako sa ating apat. Ako talaga yung... malaking improvement kung sa boses si Ken malaki. Pero originally, mas maganda ang boses mo na. Pwede ka nga mag-recording ha. Naaalala ko lang Tenor and bass. nung kasama natin si Ken pag nasa sasakyan Nag-travel tayo. Nakakandaan. Talagang kompleto eh. Arted. Nakakamiss. Ano pa? Best dancer. Nagkasayaw ba sa Ayun Yun lang. Ano ba? Ano ba
sa'yo. Chicken. Parang, Ay, kahit kailan. Ang galing ni Kakin nun sa'yo, para si John Lloyd ba? ato, best cook. Eh, syempre, wala Ah, nang wala. wala nang boda yun. Bolero. Sa bagay, hindi Eh, ka si natamaan. Mama, no? Si Mama. Si Mama na yan. Pero sa Palawan, Sesta. best chicken. Lalo na nung unang punta natin, may isipin mo puro pansit canton. Nagulat kaya ako, proud pa siyang magpresentang magluto. Oo, Yung pansit pala. ko, no? More funny, mom or dad? Ah. Hindi, tingin ko naman kasi pagkakasama namin kayo, talagang Si mama, ikaw mama yung effortless na funny. aray. Minsan funny ka na di mo ni mamalayan. More strict, mom or dad? Ah. Si Papa Siguro na. si papa talaga kasi Si Papa na yan. Yung ba dahilan, bakit di ka naligawan ako? hindi ko alam. Pero sobrang na-appreciate ko lahat yun kasi hindi lahat ng anak may ganong magulang. Yung support niya sa amin, hindi lang sa pagbabantay sa amin, ayan na, naiiyak na ako. Kasi hindi naman din talaga ako open sa mga thoughts ko and feelings, pero na-appreciate namin yun ang magkapatid. Kasi Meron naman sa ibang family, yung babae lang yung iniingatan. Pero sa natatandaan ko, nung kasama pa natin si Ken, lalo na nung college, pag ginagabi sa mga group work nila, nakabantay kami ni Papa. Pupuntahan namin, hahatiran namin ng grocery doon. sobrang blessed kasi hindi lahat ng anak may ganong magulang. Kahit na pag nagkakwento kami sa mga kaibigan namin, isa lang sinasabi nila. Sobrang blessed niyo sa parents. Ayun. More generous, mom or dad? Eh, syempre si engineer na yun. Si engineer na yun. Wala nang duda. Si engineer yun. Kaya lagi ko na yung sinasabi na parang gusto ko maging katulad ni Papa sa pagiging generous lalo na pag sa iglesia, sa handog or sa mga bagay na lulustusan kapag tumutupad sa mga kailangan tustusan tungkulin. Oo nga. Parang, Napansin ko talaga yun. Yun yung na-acquire ko siguro sa inyo na habang lumalaki kasi kami, nakita namin na good provider kayo sa family, pero yung iglesia at yung tungkulin always comes first kahit na mahuli na tayo. So, ganun din ako. Ganun din kami ng kapatid ko. Ayun. Kasi yung bagay na para sa Diyos, hindi pinanghihinayangan yan eh. Kasi sa Kanya naman ang gagaling lahat eh. Thankful ako na nasa ganitong family ako lumaki. After 5 years kaya, nasaan ka ng kaya ngayon? Basta nando kami, suporta kami. Huwag mo isipin na baka hindi ko kayanin, hindi. Hindi ka naman namin pababayaan. Fight lang. Tsaka, Kahit kailan. meron tayong Ama. Lahat naman sa buhay natin, hindi naman natin pinangahasan gawin nang hindi natin ipinagpapanatay. Alam mo yan, nak. 5 years from now, gusto ko na nag-makeup na ako. And established na ako na hair and makeup artist. Maging hair and makeup artist sa mga production sa iglesia. Ganun. Yun ang the best. Yun ang the best. Tingin ko, lahat ng mga gusto kong mangyari noon, na put on hold man siya, may maganda pa rin siyang plano ang Ama. Alam talaga niya yung mas mabuti and mas maganda. Tingin niyo dapat ba kung ano ba dapat kong isipin? Like, Kung dumating man sa atin yung gano'n, ang Diyos din ang may gusto para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Di ba? Para lalo tayong matutong tumawag. Kaya, wala kang dapat ikatakot. Maaaring oo, mararamdaman natin yun. Pero sa panalangin, alam naman natin sinasagot tayo ng Diyos. Hindi na tayo dapat mangamba. Ngayon, kagaya namin ni Mamo, paano namin na-overcome yung mga ganyan mga pagsubok. Ang hawak lang kami ng mahigpit. At lahat talagang
kinikilala naming tulong ng Diyos. Totoo nga nung dumating doon sa punto na dala ko lang pagpunta sa kapila, abuloy. Pati mo sapatos, binibitbit mo para huwag masira. Di ba? Ito, nung lumusong yung kapatid mo, may pangamba ako nun dahil ako lang ang lalaki sa atin. Basta nandito kami ni mama, kaya nga, ready na rin kami. Pagkatapos na naming magawa yung aming goal sa buhay, tapos na naman. Meron tayong sariling bahay, meron tayong sasakyan kahit papano. Masusuportahan ka namin kung saan mo gustong pumunta. Basta kami ni mama, lagi lang kaming nandyan. Kahit sa kapatid mo. Pwede nga lang nasa tabi lang natin sila, wala problema sa atin. Kaso, iba na yung anak mo ngayon. Hindi mo na talaga. Sa amin ni mama, huwag nyo kami alalahanin. Huwag nyo kami intindihin pagdating sa pinansyal na pananagutan namin lahat ng responsibilidad na yan. Hindi kami manghihingi ng anumang kapalit. Irespeto nyo lang kami. Ang hiling ko lang sa iyo na pag dumating doon sa puntong nakagagaan ka na, huwag mo kalimutan yung kapatid mo. Kasi darating yung time, sa ayaw at sa gusto natin, pagpapahingahin din kami. Kaya ngayon pa lang ibinibiling ko na sa iyong kapatid mo. At lalong hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi lahat ng ito, mula nung lumusong ang kapatid mo, yan ang ipinakitang resulta ng Diyos. Yung pag-aalala ko, yan yung kapalit lahat. Kahit saan tayo makarating. Saan tayo makarating? Huwag nating kaligtaan yung paglilingkod. Yung lundo ng buhay natin, dapat lagi nandun sa paglilingkod sa Diyos. Wala ka na ba ibang gusto sabihin sa amin? Nay ko naman, lagi naman kasama kayo sa mga panalangin namin. Buong buhay namin kayo nakasupport sa amin hanggang ngayon. Hindi, porke hindi nyo kami hinihinga ng kapalit financially. Gusto namin hanggat maaari na makapag-give back. Kasi kahit kailan naman na magbigay ako para sa sa mga needs natin, hindi naman ako tinatanggapan. Kung dumating man yung time na maging successful ako na makeup artist, kasama kayo sa mga plano. Mapalad kami. Kayo ang mga naging anak namin. Salamat sa Diyos, sa Ama. Binigyan kami ng mga anak na mababait. Mananampalataya. Inuuna ang paglilingkod. At saka yung pagkalinga sa magulang. Napakapalad namin ni Papa. Feeling ko doon tayo mas naging close. Oo. Oo, ako. Nung wala na ako lumusong si Ken, parang doon ko mas na-feel na mas close din kami magkapatid. Kapatid mo pala sige. Kasi dati, Hindi, sa music, sa nagkasundo yun nga, kayo kasi sobra. dati na magkasundo lang kami pag music eh. Yung inatid natin siya sa dorm, para bang talagang naisip mo na wala na. Wala yung kapatid. Yung pala hindi. Pero hindi. Mas lalo pa. Ganun lang pala. Mas lalo pa. Hinuhubog lang talaga. Nililikha silang maging tapat na lingkod ng Diyos sa ministeryo. Dapat yung ibang mga magulang, kung meron silang mga anak na lalaki, encourage nila anak nila, lumusong. No? Mas Napakasarap. mayapa. Mayapa. Mas Wala kang oo, alalahanin. nararamdaman ko ng lalong kapayapaan. Panatag ka kasi anak mo, alam mo, Diyos na ang Nandun sa nag-iingat pamamahalan eh. sa Diyos. Oo. Saka yung alalahanin mo na sinong mag-aalaga sa iyo, lahat papalitan ng Diyos. Diba talaga? Sana
huwag tayong bibitiw sa ganung Sana huwag kang pananampalataya. magbago, nak. Kasi kung ikaw man, bibigyan ng Diyos ng pamilya, yan din ang gagawin mo sa mga anak Isasalin. mo. Isasalin mo sa mga anak mo. O anong gusto mong sabihin pa sa amin na hindi mo pa nasabi before? Two words, dalawang bagay lang. Thank you sa lahat ng support namin ng kapatid ko. Yung hindi matatawarang support mula bata. Na iniisip ko kung ako ba pag naging magulang ba ako, kakayanin ko ba yung ganun. Pero hindi namin nakita sa inyo kahit kailan na nag-give up kayo sa buhay natin. Kasi nakita ko na kumbaga may malay na ako nung dumating sa point ng buhay natin na walang-wala tayo. Sana ganun din ako. Kasi para sa akin, hindi matatawaran yung lahat ng effort sa aming magkapatid. Kasi kasabay ng pag-aalaga sa amin, inaalagaan niyo rin yung lokal. Kumbaga, marami kayong tao na, maraming kapatid kayong inaalagaan, hindi lang kami. And yung isa pa, na gusto kong sabihin, mahal na mahal namin kayo ni Ken. Kahit na hindi tayo nasanay siguro na very open in terms of ganun, mga words of affirmation. Pero, mahal na mahal namin kayong magkapatid. Na lagi kayong kasama sa mga panalangin namin. Na kayo yung mga magulang na kahit saan kami makahatid, ipagmamalaki talaga namin. Ayun. Sa akin, sapat na yung naisalin namin sa inyo yung pananampalataya. Kasi alam namin, pag pinagpahinga na kami ng Diyos, yun ay pansamantala lang. Alam namin, makararating kayo kung saan kami makararating. Salamat din dahil alam namin, pag dumarating na sa punto na meron din kaming alalahanin, nandyan din kayo nakasuporta para magbigay ng kalakasan. Ikaw ma, baka may sasabihin ka rin sa akin, ma. Sa'yo. Sa'yo talaga. Dapat saka sa akin. Oo. Baka may pagkukulang pa ako. Di ba?